Ayan. Super active naman talaga ng participant namin. So, ayan. Maraming salamat po sa pag-attend nyo sa aming kauna-unahang online training na Resume Mastery and 3 tools that will help you find a job. Ayan. So, dito po matututo tayo ng mga tips at kung paano gumamit ng mga digital tools para makagawa ng isang epektibong resume. At syempre, kung paano gamitin ang Blue Shirt mobile app para mabilis kang makahanap ng trabaho. Okay. Ayan. So, before we start, kilalanin muna natin yung magkumaring HR na makakasama natin sa hapon na ito. So, kilalanin natin magtuturo. Ang magtuturo sa atin para sa online training na ito. So, ang una nating kumare na makakasama ay si Marcinis David, RPM, at siya ang magtuturo sa atin para sa topic na how to create an effective resume. At si Mars Hazel naman para sa topic na digital literacy tools you need. Ayan. Kaway-kaway naman dyan, Marin Eunice at Mars Hazel. Ayan po. So, para po sa mga nagtatanong kung paano po mag-download ng Blue Shirt mobile app, i-scan o screenshot nyo lang ang QR code na nakikita nyo sa screen o sundan ang 4 na simpleng steps. So, una, mag-download ng Blue Shirt mobile app sa Google Play Store. I-type nyo lang ang Blue Shirt, Stronger Together. Pangalawa, mag-register bilang job seeker. At pangatlo po, mag-upload ng maayos na resume. At dapat may formal profile picture din para makita kaagad ng mga employers. At syempre, maghanap tayo ng trabaho sa app at i-click lang ang apply button. Ayan. So ayan, magsimula na tayo sa ating first topic na how to create an effective resume. Ang ating speaker ay si Eunice David, RPM. Siya ang HR and Operations Supervisor ng Blue Shirt mobile app. Isa siyang registered psychometrician at nagtapos siya sa Rizal Technological University ng BS Psychology at graduate siya bilang cum laude. Okay, so take it away, Marcinis. Ayan, maraming salamat, Miss Cherry. Isang napakagandang hapon po sa lahat ng naglaan ng oras ngayong hapon na ito para umattend ang ating kauna-unahang bootcamp. Okay, so mag-ready po tayo ng mga tubig natin dyan dahil napakainit po ng panahon ngayon. Okay, so muli ako po si Eunice ng Blue Shirt Philippines. At katulad nga po ng nabanggit ni Miss Cherry kanina, ang pag-uusapan po natin ay kung paano nga ba gumawa ng epektibong resume. So, siguro lahat naman po tayo naka-experience na ang daming in-applyan, ang daming pinagpasahan ng resume, pero wala po tayong natatanggap na feedback or response mula sa mga employers natin, no? Isa sa mga maaaring dahilan po nun ay maaaring hindi sila na-impress doon sa resume na ating ipinadala sa kanila. Dahil actually po, mahigit sa 10 applicants ang hindi po maayos ang resume. So, ganun po talaga kadami. So, bago po tayo formal na magsimula yan, meron lang po akong ilang mga katanungan. So, gamitin po natin yung chat box natin para sumagot, no? Ayan. So, type lang po natin ang 1 kung oo at 2 naman po kung hindi. Okay? So, unang katanungan ko lang po, lahat po ba dito ay familiar na po tayo sa term na resume? Yan. Okay, maraming salamat po. Okay, pangalawa naman po, meron pa rin po ba dito ang gumagamit ng biodata sa pag-a-apply or yung binibili ho natin sa tindahan ng mga form to sinasagutan po natin? Ayan. Okay.
Ayan, so huling katanungan naman po, maraming salamat po sa mga nagpa-participate, no? Huling katanungan naman po, meron na rin po ba ritong naka-experience na magpagawa ng resume online? Yung mga nagpo-post po na nag-aalok ng services for 50 pesos, gagawan kayo ng resume. Ayan. Okay. Oh, so meron pa rin po talaga. Ayan, so sana po no, after nitong training natin, kaya na po natin gumawa ng sarili nating resume, okay? Kaya makinig ho tayong mabuti. Okay, simulan na tayo. So ano nga ba yung resume? So alam naman natin na ito yung dokumento na unang pinapasa natin sa mga employers kapag ka nag-a-apply tayo ng trabaho. So ginagamit natin yan para ipakilala yung sarili natin sa mga employers, no? And pinapakita natin sa kanila na ito yung skills ko, ito yung mga qualifications ko, at yung mga past work experiences ko. Ngayon, bakit mahalaga na maayos yung resume natin? Ayan. So sa totoo lang po, in an average, 6 hanggang 7 segundo lang tinitignan ng mga recruiters yung ating mga resume. So, ganun lang po talaga kabilis, lalo na pag napakadaming aplikante. So, kung hindi po maayos yung resume natin, most likely hindi po siya mababasa or mapapansin ng mga employers. Kaya dapat sa loob ng ilang segundo na yon, makakita agad sila ng qualities na fit or swak doon sa kanilang hinahanap. Okay po ba? Ayan. E paano nga po ba gumawa ng resume? So, hinihimay-himayin po natin yan dito, no? And pwede po kayong mag-screenshots para, or mag-take notes para matandaan nyo po yung mga babanggitin ho natin. Okay, next slide na po tayo. Ayan. So, meron tayong mga ilang steps dito na kailangan natin gawin para makagawa tayo ng resume. So, una, kailangan muna is balikan natin yung mga work experiences natin at yung mga natutunan nating skills doon. So, kaya mahalaga na tayo yung gumagawa ng resume natin at hindi yung ibang tao dahil tayo yung nakakaalam kung ano ba yung mga trabahong ating ginawa before. Okay? Pangalawa naman, kilalanin natin yung audience natin. So, paano nga ba yun? So yung mga recruiter naman, pag nag-post sila ng jobs, nakalagay na dyan minsan yung mga companies. So bilang aplikante, kailangan din nating mag-research dun sa company na yon. So ano ba yung kanilang culture, ano yung values nila, yung mga mission, vision, yan. So kailangan inaangkla or binabagay natin yung resume natin sa kanilang objective ng company. So mas tataas yung chance na mapansin nila kayo. Ayan. Pangatlo naman, pipili tayo ng format. So dito naman dalawa lang yan. Meron tayong chronological at functional. Pa-next page po. Ayan, salamat. So dito meron tayong mga example ng chronological at functional na resume. So sa chronological, ito yung madalas ho nating nakikita at ginagamit. So, dito nililist down natin yung mga experiences natin mula sa pinakabago hanggang sa pinakaluma or pinakadating naging trabaho natin. Okay? So, nilalagay natin dyan yung ating mga tasks. Yan, katulad ng nakikita niyo sa screens niyo ngayon. Pagdating naman sa functional, ayan. Excuse me. So, sa functional naman, kadalasan naman ginagamit to para ma-highlight yung mga skills mo at ginagamit siya, halimbawa, gusto nyong lumipat ng trabaho or magpalit ng career path o di naman kaya is fresh graduate kayo and wala pa kayong experience. So dito, imbis na ilista nyo yung mga work experiences nyo, ang ginagawa natin is ginugrupo natin yung mga work experiences na pare-pareho naman ng skills na natutunan. Ayan. Tulad yung nakikita natin sa screen, okay? Next po, pabalik po sa previous. Ayan, so kung nakapili na po tayo ng format, ngayon kaya na po natin gumawa ng content ng ating resume. So ano nga ba ang dapat nilalaman ng isang epektibong resume? Okay? So next po. Ayan. So usually ang resume ay binubuo po ng 8 importanteng parts, no? At uumpisahan po natin yan sa formal picture. Pa-next po. Ayan. So ito po yung example ng formal picture na yung nakakita po natin sa ating mga screens. Or kung meron naman po kayo mga picture na naka-polo shirt po, basta may
kwelyo at mukha naman pong formal, pwede po natin ilagay yan dyan. So wag po tayong maglalagay ng mga picture na naka-sleeveless ho or kaya yung mga selfie picture natin na nakatabingi pa ho yung mga ulo natin. So wag po natin gagawin yan. Okay? Next po. Ayan. Pangalawa naman ay ang full name at ang job title. So dito, i-emphasize nyo lang po yung pangalan nyo na wag naman sobrang laki, sakto lang at mababasa agad siya ng mga recruiter. Tapos sa ilalim po nun, ilalagay po natin yung trabaho na gusto nating applyan para ma-identify agad. So hindi na manghuhula si employer kung ano po bang gustong trabahong applyan ninyo. Okay? Next naman po. Ayan. So, pangatlo naman, objective. So, ito, isa rin po sa tinitignan agad ng mga recruiter. So, dito, nakikita agad nila kung ano yung mga intention nyo, yung summary ng inyong experience, at kahit hindi pa nila nababasa yung buong resume nyo, may idea na sila kung sino ba kayo. So, dito, lalagay nyo lang dyan kung ano ba yung inyong hinahanap na trabaho, yung experiences nyo. So, may lang naman po yan. 2 to 3 sentences lang po yan at hindi po yan ginagawang essay. Okay po ba? Next naman po. Ayan. Pang-apat naman ay ang personal information. So, yan. Dito ang ilalagay po natin yung mga active email account po natin, no? At yung active na contact number. Dahil dito po kayo i-reach out ng mga employer kung iimbitahan po nila kayo para sa isang interview. So kung kayo po ay nasa phase ng pag-apply, siguraduhin po natin na lagi po tayong may signal. Dahil sa experiences po namin, marami pong mga nasasayang na application dahil hindi po namin matawagan, hindi namin makontak yung mga nag-a-apply. Okay? Ano pa? Gagamit ho tayo ng professional email address para dito, okay? So, wag ho tayo maglalagay ng mga bossmaldita143@gmail.com. Ayan, iwasan ho natin yan dahil pag gumagamit ho tayo ng unprofessional email address, parang pinapakita natin sa employer na hindi tayo seryoso doon sa trabahong ina-applyan natin, okay? Ayan, so ano pa nga ba? Pwede ko po ba diyang ilagay yung birthday ko, yung marital status ko, yung height, ayan, yung mga ganyang information. So, tatandaan lang po natin na kung hindi naman hinihingi ng employer at hindi naman related doon sa trabahong ina-applyan nyo, huwag nyo na kong ilagay dyan, okay? Ano pa? How about ma'am yung mga SSS po, yung pag-ibig, yung PhilHealth namin, yung PIN, dapat po bang ilagay yan dyan? Okay, so sige, sagot po tayo sa ating chat box. 1 po for oo and 2 for hindi. So tingin niyo po ba kailangan nating isama ang SSS, pag-ibig, PhilHealth? Yan. Okay, maraming salamat po sa mga sumasagot. Okay? So yung mga ganang impormasyon po, hihingiin po yan ng employer sa atin pag tayo po ay natanggap na sa trabaho. So hindi na po natin siya kailangang ilagay sa ating resume. Okay? Ayan. Panglima naman po ay ang ating skills. Next po. Ayan. Skills. So ito sobrang mahalaga din ng part na to dahil dito binabase ni employer kung kayo ba ay qualified doon sa trabahong ina-applyan nyo. So meron tayong tinatawag na hard skills at soft skill. So ano nga ba yan? Ang hard skill, ito yung mga directly related doon sa trabahong ina-applyan mo. So for example, itong nasa may screen natin. Si Juan de la Cruz ay nag-a-apply bilang master electrician. Sa hard skill niya, dapat meron siya dong, yan, katulad ng nakalagay dyan, installing, maintaining, and repairing electrical wiring. Okay? May ano naman po yung soft skill. So sa soft skill naman po, ito naman yung ating mga katangian o personal qualities na makakatulong din doon sa trabahong ina-applyan natin. Anong mga example niyan? Halimbawa, leadership skills, communication skills. Ayan. So kailangan, bukod sa hard skill, meron din tayong nilalagay na soft skill. Eto, ma'am, magaling po kasi akong kumanta eh. Pwede ko po bang ilagay dyan yung singing? Ano po sa tingin ninyo? Dapat po ba nating ilagay yon? Type 1 for oo and type 2 naman for hindi. Ayan.
Very good naman pala yung mga participants natin, okay? So yung mga ganong skills, hindi na po natin kailangang ilagay yun doon, okay? Pag hindi hinihingi at hindi naman related, wag ilalagay, okay? Next naman tayo. Ayan, work experience. So itong part naman na to, palagi ho natin ilalagay yung ating company, yung taon kung kailan kayo nagtrabaho doon, kailan kayo umalis, at kung ano yung trabaho nyo doon. Ayan, kahit sa maiksing sentence lang po, ilagay nyo po dyan yung description ng main task nyo doon dahil nakakatulong po yan para ma-identify ni recruiter kung ano po yung mga kakayahan ninyo pagdating sa job position po na yon, okay? Next naman po. Ayan, pang-pito naman ay ang education. So dito, ilagay nyo lang po yung inyong mga school, kung saan po kayo nagtapos, kung may mga achievements kayo, gumraduate kayong top 1, top 2, valedictorian, ilagay nyo po yan dyan dahil nakakadagdag po yan sa ating credibility. Next po. Ayan, so nasa panghuling part na tayo, na okay pa ba kayo dyan? Ayan, type 1 kung oo at type 2 kung hindi. Masyado po ba tayong mabilis? Ayan, maraming salamat po kay Miss Krisha. Okay na okay daw po siya. Ayan, sige. So, andito na tayo sa panghuling parts ng resume, no? Ang character reference. So, pag naglalagay ho tayo ng tao dyan sa character reference natin, maglalagay ho tayo ng contact number. Okay? Dahil tinatawagan ho yan ng mga recruiters para i-verify yung mga information na nilagay nyo sa inyong resume. Ayan, eh ma'am, pwede ko po ba ilagay dyan available upon request? Kasi yan po yung nakakita ko eh. Diba? Yan kadalasan ng ginagamit ngayon. So, i-request pa rin po talaga yan sa inyo ng mga recruiters. So, kesa hintayin natin na hingiin pa nila, ilagay na natin dyan. So, kasi napaka-importante po niyan, okay? Eh, ma'am, pwede ko po ba dyan ilagay sila mayor? Yan, si kagawad o kaya si kapitan. Anong po sa tingin ninyo? Type po natin ang 1 kung oo at type naman po ang 2 kung hindi. Ayan, okay. So kung nagtrabaho po kayo para kila kapitan, kila mayor, or kay kagawad, pwede niyo po silang ilagay dyan, okay? Pero kung hindi naman, wag na po natin silang ilagay. Iba na lang po. E sino po bang dapat ilagay dyan? Ayan. So ang mga pwedeng ilagay po natin sa character references ay yung ating mga manager, supervisor, yung mga coworker natin dahil sila mismo ang nakakita kung paano kayo nagtrabaho, kung paano nyo ginagawa yung mga task nyo, okay? Ayan. So tapos na natin yung 8 parts. And hopefully may mga natutunan kayo and aside naman diyan nagbibigay pa tayo ng ibang mga tips. Ayan. So inom-inom muna kayo ng tubig at mag-move na tayo sa ating next part, pa next po. Ayan. So para naman sa mga additional tips po, unang-una, kailangan binabasa ho natin ng mabuti ang ating resume. So pag natapos nyo na ho yan, basahin nyo ng mabuti at paulit-ulit. Bakit kamo? Minsan may mga pagkakataon na mali ang ating spelling. O kaya naman meron tayong mga typographical error. So para po maayos ang resume natin, dapat siguraduhin natin na wala yung mga bagay na yun, okay? Ano pa? So, ang resume, usually, 1 hanggang 2 pages lang yan. Kung kaya yung pagkasyahin sa isang page, much better. Bakit ka mo? Dahil katulad ng sinabi ko kanina, in an average, 6 to 7 seconds lang siya tinitignan. So, kung gagawa tayo ng resume ng 3 pages, hindi na mababasa ng recruiters yung mga nasa dulo. So, tawag dito, hindi na siya mabibigyang pansin, kumbaga. Okay? Ano pa? Gamit lang po tayo ng mga professional fonts. Ano nga ba yung mga professional fonts na yan? Arial, Times New Roman, Calibri, at ang font size po natin laging 11 o 12 lang para hindi naman sobrang laki at hindi rin naman sobrang liit para nababasa naman ng employer. At lagi po tayong gagamit ng itim na font color, okay? Huwag po kayong gagamit ng neon pink, neon green. Ayan, masakit po sa mata yan. Hindi na po yan babasahin, okay? Ito pa pinaka-importante, huwag na huwag po tayong magsisinungaling sa resume natin.
Ayan. So, ilagay lang ho natin dun yung mga totoong ginawa natin, mga totoong experiences. Dahil one way or another, malalaman at malalaman po ng ating mga recruiter ang kung nagsisinungaling po tayo sa ating resume. Kaya, so imbis na magkaroon po tayo ng chance na magkatrabaho, mas lalo po tayong hindi matatanggap. Okay? Ano pa? Ma'am, pwede po ba maglagay ng color dyan? Kasi parang ang boring po pagkaputi lang eh. Yan. So, pwede po tayo maglagay isa hanggang dalawang kulay, pero wag naman ho yung mga masakit sa mata. So, ibabagay din ho natin yan sa trabahong ina-applyan po natin, okay? Ano pa? Ito, napaka-importanting tip. Last tip na ito na ibibigay ko actually. Pag nakakakita ho tayo ng mga job description sa Facebook na pinost, basahin ho natin palagi ng mabuti yung description at yung job qualifications. Dahil sa panahon ho ngayon na digital na lahat ng bagay, minsan ho, ang unang nag-review ng mga resume na pinapasa natin ay AI. Okay? So, hindi po siya dumidiretso sa recruiter. Finifilter po siya ng AI. So, may mga hinahanap po yung keywords doon. So, kaya napakahalaga na basahin at intindihin natin yung job description. At maglagay tayo ng mga keywords sa resume natin. Dahil pag hindi nakita ng AI yung mga certain keywords na yun, hindi po niya i-recommend or ibibigay sa recruiter yung ating resume. Okay? Ayan. So, lagi po nating ibabagay ang resume sa job description at qualification bago natin ipasa. Okay, so ayun, tapos na po ang ating resume making uh, tips. Ayan, so magsimula na tayo sa second topic natin, which is the digital literacy tools you need. At ang speaker naman po natin para dito ay si Miss Hazel de la Cruz. Siya ang recruitment expert ng Blue Shirt mobile app at siya ay nagtapos sa University of Santo Tomas ng EB Behavioral Science at gumraduate bilang magna cum laude. Go Mars Hazel! Okay, thank you so much, Lala, for the wonderful introduction. At welcome back, audience. Sana nakainom na po kayo ng tubig at in those 3 minutes, medyo na-absorb niyo na po yung topic ni Ma'am Eunice. So ngayon naman po, pag-uusapan natin ang digital literacy at tools na kailangan nyo. So unang-una, ano nga ba ang digital literacy? Well, ito lang naman po ang wow, okay po. Ay ang kakayahan natin gamitin ang teknolohiya para sa mga goals natin. At ang goal po natin sa hapon na ito ay ang gumawa ng resume at makahanap po ng trabaho. So, of course, as you can see po sa screen ninyo, may mga tools o apps po tayo na ginagamit para mas maging madali ang paggawa ng resume. Pero sa ngayon, 4 lang po ang pag-uusapan natin. Specifically, ito po ang Google account, Google Docs, ang mga libreng mobile app scanner, at syempre po ang Blue Shirt mobile app. Next slide. Okay. Syempre, feel ko narinig niyo na po ang Google sa mga tuwing nagla-login po kayo sa mga social media accounts tulad ng Facebook o TikTok. Pero bakit nga po kailangan ang Google account para makahanap ng trabaho? So, unang-una, ang Google account natin ay nakakonekta sa Gmail natin, which is doon po sa Gmail natin pinoproseso ang mga dokumento na kailangan natin sa trabaho tulad ng mga government ID, SSS, Pag-ibig at NBI. At lastly, dito rin po natin nakakausap po yung mga employer po na kung saan po tayo nag-a-apply. So minsan dito po nagaganap ang schedule ng interview at dito rin tayo ma-inform kung natanggap po ba tayo sa trabaho o hindi. So next slide. Ayan. So before we start ang digital workshop natin, send po tayo ng heart emoji para makita po natin kung nakikinig pa po tayo. Heart emoji po. Ayun. Yes naman. Thank you sa mga nag-send ng heart emoji. Okay, next slide po. Digital copy it. So,
pag sinabi natin digital copy gumagawa po tayo ng duplicate o photocopy. So, specifically online po. So, especially kung nagjo-job search na po tayo ngayon, sigurado dinadamihan na po natin ang pag-print ng mga physical copy ng resume natin. Pero remember po, ngayon madami ng employers ay ang nagre-require ng mga digital copy ng mga resume. Valid ID at kung ano pa man po ang i-require nila bago po kayo tanggapin sa trabaho. So, kailangan po palagi po tayong ready with a digital copy at physical copy. Okay, next slide po. Okay, so run through lang po natin ang proseso kung paano ginagamit po ang mobile scanner. So first po, pupunta tayo sa Google Play Store o kung may iPhone tayo, sa App Store po at i-search ang document scanner o scanner. So yung nakikita po na ninyo sa screen ninyo ay isang example lang naman po at hindi po ito sponsor namin, pero para makita niyo po ang proseso, hinihiram po namin yung visual po nila. So pwede po kayo mag-search ng kahit anong PDF scanner o document scanner po sa Play Store. Piliin nyo lang po yung may madaming reviews at madaming stars since most likely yun po yung maayos po gamitin. So, okay po. Yung nakikita nyo po ngayon sa presentation, yung start ng process ng digital scanner. So, bago pa ninyo i-open yung app, actually po siguraduhin natin na naka-ready na po yung resume, ID o mga ibang dokumento po natin at ilatag ito sa pantay na lamesa or kung saan man pantay na surface po para sure po na nakikita ng maayos yung mga information ninyo. So, wag din po tayo gumamit ng flash pag pinipicture natin para makita nga po natin ito. Next slide po. Okay. So once sigurado na po kayo at happy na po kayo sa tinik nyong picture ng document nyo, pwede nyo na po i-save ito. So makikita nyo yung sa screen, yung ginawa niyang name is My Resume. Pwede nyo po gayahin yan, pero mas what do you call that? Sorry. Mas okay po, mas mainam po kung ilagay niyo po ang pangalan ninyo plus resume. So example, pag sinisave ko na yung picture, since pangalan ko po Hazel De La Cruz, ilalagay ko po De La Cruz Hazel Resume. So next po. Ayun. Sa mga audience naman natin na wala pong resume, wag po kayong mag-alala kasi sa next tool po natin, matututunan ninyo kung paano po gumawa ng resume gamit ng libreng app na connected rin po sa Google. So, yung app na yun ay tinatawag na Google Docs. Ngayon, paano nga gumawa ng resume gamit ng Google Docs? Next slide po. Of course, si Play Store ang kaibigan natin dito. So, isi-search po natin si Google Docs sa Play Store. At pag open po natin sa lower right, makikita nyo may plus sign. At yun po yung unang i-click po natin sa app. Next slide po. Ayun. Pag-click po natin, magkaka-choice po tayo ng choose template or new document. Pipiliin po natin yung choose template. Pag-click nyo po doon, nandun na po yung mga format ng resume. So, yung mga pinakita po ni Ma'am Eunice kanina, naka-ready na po siya dyan. So, yung gagawin nyo na lang po is ilagay po yung mga information nyo, yung correct information nyo po. Para since yung resume ninyo, nagsiserve yun as yung first impression nyo sa mga employer. At syempre naman gusto po natin good or best yung impression po natin sa employer. Next slide po. Ayun. So, kung napansin nyo po, wala pong space for the picture yung mga template po natin sa Google Docs. So, yung gagawin lang po natin is mag-add po kayo ng picture. So, again, sa upper right naman this time, may plus na sign. At yun po naman, i-click natin at mag-choose lang po tayo ng best picture po natin. Siguraduhin po natin na hindi po ito yung
selfie or naka-flash at nakikita po yung mukha natin. Next slide po. Okay. Okay, after nyo i-double check po yung mga nilagay nyong information, pati na rin po yung picture ninyo, pwede nyo na po i-save sa phone ninyo ang resume. So for resume, may option dyan, save as. So for resume, more on PDF file or Word file po ang gusto ng mga employer natin. So iwasan po natin i-save ito as picture, PNG or JPEG. Wag po natin i-save as that. Okay. Ayan, thank you so much, Marcizel. Marami na naman kaming nakuhang tips. And again, ang Blue Shirt mobile app ay isa sa tools na pwede nyo gamitin para makahanap agad ng trabaho. Pwede nyo i-scan o i-screenshot ang QR code na nasa screen o sundan lang ang 4 na simpleng steps na ito. Una ay ang mag-download. Pangalawa, mag-register bilang job seeker. Pangatlo, mag-upload ng resume. At ang pang-4 ay ang mag-apply. Ayan. At panoorin naman po natin ang short video na ito kung paano mag-register sa Blue Shirt mobile app. And let's stay connected po. I-follow niyo po kami sa aming mga social media accounts. I-search niyo lang po ang Blue Shirt Work PH sa Facebook, TikTok, at YouTube. And type Blue Shirt Philippines naman sa LinkedIn at pwede niyo rin po i-check ang aming website para mas makilala pa kami. Just type www.blueshirt.work. Ayan. And wag rin po natin kalimutan na i-download ang Blue Shirt Strong Together mobile app para makahanap tayo ng trabaho. Ayan. Again, thank you so much. Bye!